Hollywood TV. Tila humanga ito sa idealismo niya. Nagliwanag ang mukha nito at parang naging interesadong makilala siya ng lubusan. Nagkakwentuhan sila ng ilang minuto hanggang sa maalala ni Will na wala pala ngayong gabi ang assistant manager nito. Parang napipilitan pa itong tumayo. "Maiwan na muna kita, Max. Umorder ka lang ng gusto mo." Nakangiting sabi nito na sinenyasan ang bartender na nasa kanilang harap. "It's all on me," sabi nito rito. Halos pumalakpak siya sa loob-loob. "Thank you, Will." Gosh, he's so nice. Kung nasa Imus lang siguro ang The Hive ay baka gabi-gabi siyang pumupunta roon upang masilayan lamang ang kagwapuhan nito. Nag-about face ito na makadalawang hakbang palayo sa kanya. "One more thing," inilabas nito ang cellphone nito. "Can I get your number?" Gusto yata niyang bumirit at magsayaw ng Call Me Maybe. Napatigil sa pagjo-jogging si Will nang marinig niya ang sinabi ni Liza na kausap niya sa cellphone. "Will you please say that again?" Sabi niya rito kahit malinaw na malinaw niyang narinig ang sinabi nito. "I told Bernard you're gay." Ulit pa nito. "What the fuck, Liza?" Pumalatak siya ng malakas. "Are you out of your mind?" "I'm sorry. Sabi ko naman sa'yo, nagselo sa'yo si Bernard, hindi ba? He wouldn't shut up about it. So sinabi ko na lamang na bading ka para tumigil na siya sa kakanag sa'kin." "But why? Bakit sa dami-dami naman ng may dadahilan mo, ginawa mo pa akong bakla?" "Hindi siya naniniwalang magkaibigan lang tayo eh. Parang iba raw ang tingin mo sa'kin." Napahilot siya sa pagitan ng mga kilay niya. Ganun ba siya ka-transparent? And was he still in love with Liza? Damn it, he had to get lot of that old feeling already. Ikakasal na to. Pero ganun naman talaga ang tingin ko sa lahat ng magagandang babae. Palusot niya. I know. And believe me, I tried telling him that pero hindi niya ako pinaniniwalaan. Ilang araw na ako magpapaliwanag sa kanya at ilang araw na kami nag-aaway, Will. Desperado na siya. At pinaniwalaan naman niyang napalunok siya at napangiwi. Pinanayuan siya ng mga balahibo. Daig pa niyang nakakita ng aparisyon ng mga duwende, tikbalang, kapre at white lady sa umaga sa sobrang panghihilakbot. Bading ako? Noong unay hindi, pero ipinagpilitan ko. I was that desperate na magkaayos kami. I told him you're a closet gay at kailangan mo lamang inamin sa akin ng totoo. And that not everybody knows it yet. Christ! Nang hihilakbot na bulalas niya. Hindi homophobic si Will. In fact, may dalawang bading sa mga tauhan niya. Pero hindi niya akalaing darating ang araw na gagawin siyang bading ng mismong kaibigan niya. I'm really sorry, Will. Naiiyak nang sabi ni Liza. Bakit kanya na ugali ng fiancé mo? Ikakasal na kayo. Tang ng loob. He should trust you, Liza. Possessive lang siya at siloso minsan. His jealousy is way out of line. Ilang beses ka mo nagpaliwanag sa kanya at hindi siya naniniwala? You've even resorted to lying. Big time lying dahil dinamay mo pa ang mga nananahimik na gender ko. Wala na akong ibang choice. Please, Will, just try to understand me. Hindi ko na mababawi pa iyon. Lalo lang siyang magagalit sa akin kapag nalaman niya nagsisinungaling ako. Anong klaseng lalaki ang pakakasalan ng kaibigan niya? Liza didn't deserve such an asshole. Mabuting babae ito. Disente. And what made her fall for a guy like that anyway? May isa itong naging boyfriend noon at boto siya sa lalaking iyon sakaling iyon sana nakatuluyan nito. Ngunit naghiwalay ang mga ito sa dahilang nakalimutan na niya ang kwento. Is he hurting you? Diretsong tanong niya. Natahimik ito sa kabilang linya. Naikuyom niya ang isang kamay niya. Damn it, Liza. Is he hurting you? No. I don't believe you.
Will, I gotta hang up na. Thanks for understanding. Bago pa siya nakapagsalita ay nawala na ito sa kabilang linya. Oh, bati na kayo? Pangungustaan ni Max kay Liza, isang umagang nagpunta ito sa Clips na may ngiti sa mga labi. Kahit paano ay gumaan ang loob niya sa nakikitang maaaliwalas sa mukha ng kaibigan niya. May maibabalita na rin siya kay Will na panay ang tawag sa kanya. Ang akala niya ay interesado ito sa kanya kaya nito kinuha ang kanyang cellphone number. Iyon pala, interesado lamang itong makibalita sa mga kaganapan sa buhay ni Liza. Naiisip tuloy niya na baka higit pa sa pagiging kaibigan ang tingin nito kay Liza. Come to think of it, kaya ito pinagsaselosan ni Bernard ay dahil iba raw ang mga tingin nito kay Liza, hindi ba? Yeah, sinabi ko na sa kanyang totoo tungkol kay Will. Kumunot ang noo niya. Anong totoo tungkol kay Will? Naiintrigang usisa niya. That Will is gay. Natigilan siya sa pagtipa sa keyboard ng computer sa receiving counter ng Clips. What do you mean gay? Bading, bakla, baklush, binabae, sabi ni Liza na nangalumbaba sa counter. Are you serious? Bulalas niya. Daig pa niya nakarinig ng balitang may magka-crash na malaking asteroid sa Earth na lilipol sa sangkatauhan. Yes, napatayo si Max. Imposible. Paano? No way, Liza. Pumalatak siya, sabay kumpas ng dalawang kamay sa ere. Hindi pwede. Will you calm down? Wala pang gaano nakakaalam nun kundi tayong tatlo lang ni na Bernard, alright? Kailan lang siya nag-come out of the closet at umamin sa akin? Hindi ako naniniwala. Lalaking-lalaki si Will. Protesta niya. Ramdam na ramdam ko yun, no? Nagsusumigaw ang male hormones niya sa katawan. Saka, ang sama kaya ng tingin niya sa cleavage ko. Tumawa si Liza. Naiinggit lang yon dahil may cleavage ka. Kinilabutan si Max. Anak ng 7 baka. Pinagnasaan pa naman niya ang Will na yon. Iyon pala hindi sila talo. But no, hindi pa rin siya naniniwala. Lumaki siya sa piling ng mga bading kaya alam niyang amoy ng berdeng dugo ng mga ito. At hindi na iyon naaamoy kay Will. Ang mamahalin, presko at nakakabaliw na malikulo nito ang tumatak sa ilong niya. Hindi ako naniniwala. Git niya kay Liza. May tama ka talaga sa kaibigan ko, no? Kantsaw nito sa kanya. Sino namang babaeng hindi tatamaan kay Will, Liza? Mukha siyang masarap, no? Abay ngiti pa lang, ulam na. At saka, ang sarap din niyang kausap. Sweet at generous pa. Uy, lumalandi na siya. Guilty. Babae lang siya. Mahina sa tukso. Saka kahit monghay, mawawalan siguro ng reserbasyon sa hotin na si Will. Hey, saka akala ko ba playboy yun? Nakita ko ng kausap ng maraming chicks yun sa The Hive. Well, sorry, dahil hindi talaga chicks ang type nun. Pinagtatakpan lang niya ang tunay niyang gender preference, kaya nagpapaka-playboy. He's gay, not bisexual or homosexual. Hindi. Malakas na tanggi niya. Ang gwapo at macho na lalaking pinapantasya niya kung paano humalik at kumalaw mga daliri sa kanyang katawan. That hot guy who could make her feel warm all over just by looking at her cleavage? Aba, kung mas matagal lamang siguro ang tingin nito sa pagitan ng mga dibdib niya, ay baka nag-orgasm siya ng di oras. Pagkatapos ay ibabalita sa kanyang bading palang lalaking yun? Hell no. Oo, diin ni Liza. Pero sabi mo noon ay tinangka niyang manligaw sa'yo, hindi ba? Sinabi ko ba yun sa'yo? Tila hindi siguradong tanong nito. Yeah, kung hindi ako nagkakamali, siya yung friend mo noong high school na in love yata sa'yo. Oh, naku, hindi siya yon. Ibang guy yon. Napanguso si Max. Sa dami ng guys na naikwento ni Liza na nanligaw rito, ay mahirap nga niyang itrack kung kasali si Will sa mga nabanggit nito. Tanungin mo siya kung gusto mo, sabi ni Liza. Saka, bakit naman ako magsisinungaling, Aber?
Napitilitan nga lang akong sabihin kay Bernard ang totoo dahil ayaw niyang tumigil ng kasiselos. Dapat sekreto lang namin yun ni Will. Not even his family knows about it yet. Hindi maaari. Very melodramatic pang sabi niya. Lalaki si Will. Lalaking lalaki. Bading siya. Get over it. Get over it? Si Will ang kauna-unahang lalaking pinagnasaan niya ang nagpainit sa kanyang nanlalamig ng katawang lupa. Hindi ako papayag. Hindi. Ang OA mo na, Max, ha? Pinilit niyang kumalma at nag-isip. Kailan lang siya nag-out, sabi mo? Hindi ba? Tumangutang ito. Well, baka nalilito lang siya. Baka dahil sa dami na ng babae na tikman niya, ay nabore na siya kaya kung ano-ano ng masamang hangin ang pumasok sa kokote niya at iniisip niya na bading siya. I don't know, Max. Ayaw kong panghimasukan pati sex life ng kaibigan ko. Pero matigas pa rin siyang hindi naniniwala at may masama siyang kutob sa likod ng revelasyong iyon. Hindi lamang niya iyon mawari. Pero matutuklasan din niya iyon. Basta, hindi bading si Will at papatunayan niya yon. Nagpunta uli sa The Hive si Max at tila gustong panuyuan ng lalamunan ni Will nang makita itong nakasuot ng pagkalit-lait na puting v-neck na midnight blue dress na hapit sa katawan nito. Gusto niyang matawa sa sarili niya nang maalala ang unang pagkikita nila kung saan napagkamalan niya itong menor de edad. Max was petite and she really looked like a teenager when they first met. Noong ikalawang pagkikita nila ay nag-iba ang paningin niya rito dahil sa animo overhaul na appearance nito. Her new hair accentuated her long, willowy neck, making her look taller. Elegant and sexy rin ang dating ng makeup nito. And how could he forget how he looked at her partly exposed cleavage? At ngayon, hindi niya inaasahang may igaganda pa pala si Max. She made up her face in a way that it looked dangerously pretty in the night, and he just noticed that she also had long shapely legs. They looked smooth and flawless. He guessed they'd be so supple to his touch. Hindi niya naiwasang mapalunok nang maglapit silang dalawa. Max had very impressed about his breast. At sa suot nito ngayon, lalong nahantad sa kanyang paningin ang kagandahan ng dibdib nito. Hindi malalaki ang mga iyon, ngunit maganda ang pagkakatayo at pagkakabilog. Hindi tuloy niya naiwasang maglikot ang imahinasyon. What would her breast feel like? Or heaven help him, what would they taste like? Hi, pukaw ni Max sa kanya. Hey, natauhang bati niya rito. What was happening to him? The woman in front of him wasn't even the drop-dead gorgeous. Pero magsisinungaling siya sa sarili niya kung hindi niya aamining sexy ito. Wickedly sexy. Nice to see you again here, Max. Sabi niya rito at pilit na tinatanggal ang tingin mula sa pagkakapagkit sa nakakaakit na cleavage nito. Will had to look away from her delectable breast because he could sense trouble coming. He was going to have a hard-on and he didn't want to humiliate himself. Hindi pa nangyayari sa kanya ang ganoon, ang mabilis na dapuan ng pagnanasa sa isang babae. I like your club, sabi nito na tila pinapungay mga mata at pinakirl ang mga labi. Inalok niya ito ng braso niya. Let's go find your table? Yaya niya. Nasamyo niya ang mayuming amoy nito nang humawak ito sa kanyang braso ang magkadikit ang mga katawan nila. Her scent was mild and sweet, yet it was exhilarating. Behave, Will. Ipinaghila niya ng silya si Max nang makarating sila sa pandalawahang mesa sa isang sulok. Sumenya siya sa waiter na umorder si Max ng apricot fizz. Rusty nail naman ang inorder niya. You don't really drink, do you? Usisa niya kay Max pagkaalis ng waiter. I rarely drink. Hindi ko kasi gustong nalalasing. She told him with a shy smile. And you're alone again? Pabirong kantsaw niya. Actually, I came here to talk to you, Will. Prangkang sabi nito. Gusto sana niyang ma-excite ngunit parang seryoso mukha ni Max. About Lisa, I suppose.
Max slowly drummed her tiny fingers on the table as she nodded her head repeatedly. Nakatingin ito ng diretso sa kanyang mukha. Kanina pa niya iyon napapansin. Panay ang titig nito sa kanyang mukha at kabuuan nito na tila ba may hinahanap. "How is she, Max?" Usisa niya. Nagiging busy na siya sa paghahanda ng wedding nila ni Bernard. Will chuckled. Hindi na talaga magbabagong isip niya. Wala na talagang urungan, Will. Desidido siyang magpakasal sa jablong iyon kahit na... She sighed and bowed her head. Tila ayaw nitong ituloy ang sasabihin. "Kahit na ano?" Tanong niya rito. "Max, may nangyari ba?" "I'm not sure." "What do you mean you're not sure?" Hindi ito umimik hanggang sa dumating ang mga order nilang inumin. "Max, is there something that you're not telling me?" "Nakita ko kasi siya kahapon na may pasa sa mukha." "What?" At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.